Kwento, mga lihim sa ilalim ng Bayo de Masinloc, sa malalim na bahagi ng West Philippine Sea, sa paligid ng Bayo de Masinloc, kilala rin bilang Scarborough Shoal, isang misteryosong pagtuklas ang muling gumising sa tensyon sa karagatan. Nitong linggo, kinumpirma ng Philippine Navy na kasalukuyan nilang iniimbestigahan ang mga natuklasang underwater structures sa lugar, mga estrukturang tila gawa ng tao, hindi likas na pormasyon ng kalikasan. Ayon sa mga unang ulat, nadiskubre ng mga tauhan ng Philippine Navy ang kakaibang metallic formations at tila bahagi ng artificial installation sa ilalim ng dagat. Nakuhanan ito ng larawan at video gamit ang underwater drones at sonar mapping equipment habang nagsasagawa ng routine maritime patrol ang mga barko ng hukbong dagat. May mga parte ng seabed na nagpakita ng kakaibang hugis, tila may pattern ng pagkakaayos, ayon sa isang opisyal ng Navy na tumangging pangalanan. Hindi pa natin masasabi kung ito ay natural o kung ito ay sinadyang ilagay. Ang Bajo de Masinloc ay matagal ng pinagtatalunan ng Pilipinas at China. Bagaman malinaw sa 2016 arbitral ruling na bahagi ito ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, patuloy pa ring inaangkin at binabantayan ng mga barkong Chinese Coast Guard at militia vessels ang paligid nito. Ngayon, muling nabubuhay ang tanong. May itinatayong pasilidad ba sa ilalim ng dagat? Kung totoo ito, maaaring magbago ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Ayon sa ilang eksperto, posible itong maging bahagi ng underwater monitoring network ng China. Isang sistema ng mga sensor na sumusubaybay sa kilos ng mga barko at submarino. Ngunit sa ngayon walang opisyal na kumpirmasyon mula sa Beijing. Sa panig ng Pilipinas, tiniyak ng Department of National Defense, DND, na hindi palalampasin ang isyong ito. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., ang anumang aktibidad sa ating karagatan, lalo na kung may indikasyon ng pagtatayo o panghihimasok, ay dapat nating alamin at tutulan kung ito'y labag sa ating soberanya. Nagpadala na rin ng karagdagang reconnaissance missions ang Navy at Coast Guard upang muling suriin ang lugar gamit ang mas detalyadong sonar imaging. Kasabay nito, pinag-aaralan din kung maaaring gamitin ang mga datos upang magsampa ng diplomatic protest sa China kung mapatunayang ito nga ang may kagagawan. Ngunit habang lumalalim ang investigasyon, dumarami rin ang tanong. May mga residente ng Zambales na nag-aalala, baka raw ito'y senyales ng mas malalim na militarisasyon sa karagatan. Ang mga mangingisda naman, na dati malayang nangingisda roon, ay muling nag-aatubiling pumalaot dahil sa takot na maharang o mapalayas. Sa gitna ng dagat habang pinagmamasdan ng mga sundalong Pilipino ang mga alon na tila may tinatagong lihim, isa lamang ang malinaw. Ang laban para sa Bajo de Masinloc ay hindi lang laban sa ibabaw ng tubig, kundi maging sa kailaliman nito. Habang nagpapatuloy ang investigasyon ng Philippine Navy, nananatiling tanong ng sambayanan, ano nga ba ang tunay na nilalaman ng mga estrukturang iyon sa ilalim ng dagat? At kung may mga kamay na banyaga ang nagtayo nito, handa ba tayong ipaglaban ang ating karagatan hanggang sa pinakailalim ng ating karapatan?